Magandang araw mga bata. Ako si Teacher Glenn Paul Manal. At ang gagawin natin ngayon ay magkukwento ako tungkol sa ang kalabaw at ang pagong. Nakakarinig na ba kayo ng ganong kwento? Sige. Sa umpisa ng ating pakikinig ng kwento, ano nga ang ating gagawin? Umupo ng matuwid. Makinig ng mabuti habang nanonood, huwag makipagkwentuhan sa katabi. Yan ang mga alituntunin natin sa ating pakikinig ng kwento. O ready na ba kayo sa pakikinig sa ating kwento? Sige, simulan na natin ang ating kwento. Ang pagong at ang kalabaw. Isang araw, nagkita ang kalabaw at ang pagong. Nais ng pagong na makipagkaibigan sa kalabaw. Tumawa lang ng malakas ang kalabaw at pakutyang sinabi na hindi ang isang tulad mo ang nais kong kaibigan. Ang gusto ko ay isang kasinlaki at kasilakas ko. Hindi tulad mong lampana at maliit ay sobra pa upang kumilos. ang pagong ay napahiya na sa tinurin ng pangalong kalabaw. Sobra kang pangati, minamaliit mo ang aking kakayahan. Dapat mong malaman na ang maliit ay nakakapuwing. Napika si kalabaw, hinamon niya ng karera si pagong upang mapatunayan nito ang kanyang sinasabi. Tinanggap naman ni pagong ang hamon ni kalabaw. Kapag ako ay tinalo mo sa labanang ito, ay pagsisilbihan kita habang panahon. Matibay ka talaga, pues, kailan mo gustong umpisahan ang karera? Pakutyang sinambit ng kalabaw. Bukas ng umaga sa lugar din ito. Ang daling sagot ng pagong. Tuwang-tuwa si kalabaw dahil sigurado na niyang talo si pagong sa karera. Malaki siya at pabilis tumakbo. Subalit si pagong ay matalino. Pinausap niya ang apat na kaibigang pagong. Pinapwesto niya ang mga ito sa tuktok ng bawat bundok hanggang sa ikalimang bundok. Pinabukasan, maagang dumating si kalabaw. Tulad ng inaasahan, wala pa ang makakalaban niya sa karera. O paano? Di pa man inuhuli ka na. Ano bang kondisyon ng ating karera? Ng kalabaw. Sige, ganito ang gagawin natin. Ang maunang nakarating sa kalamang tuktok ng bundok na yan ay siyang panalo. Sabi ng pagong. Tulad ng dapat asahan, natabunan ng alikabok si pagong. Naunang sinapit ng kalabaw ang unang bundok, ngunit laking gulat niya ay naroon na ang pagong nang akala niya ay ang kanyang kalaban. Nagpatuloy sa pagtakbo si kalabaw hanggang sa ikalawang bundok. Ganito din ang kanyang dinatdan, mayroon namang isang pagong doon. Galit na nagpatuloy sa pagtakbo ang kalabaw hanggang sa ikatlong bundok. Muli ay may isang pagong na naman doon. Ganon din sa ikaapat at ikalimang bundok. Dahilan sa matinding kahihiyan at galit sa kanyang pagkatalo kay pagong, tinadyakan niya ng malakas ang pagong. Matigas ang likod ng pagong, kaya hindi ito nasaktan, sa halip ay ang kalabaw ang umatungal ng iyak dahil sa sakit na dulot ng nabiyak na kuko sa pagsipa sa mahina at maliit na pagong. At yan ang kwento ng ang kalabaw at ang pagong. Anong aral ang inyong natutunan sa napakinggan nating kwento? Tama, ang igalang ang iyong kapwa. Bawat nilalang ay may karapatang igalang. Malaki man siya o maliit. Dahil binigyan tayo ng Panginoon ng kanya-kanyang kakayahan upang maging mabuti sa ating kapwa. Kaya mga bata, tandaan ninyo, maging mabuti kayo sa inyong kapwa. Hanggang sa susunod nating pakikinig.
Maraming salamat po.